Hello guys! For today's video, sasama namin kayo ni Miss Lorraine, na CEO and founder of Elegant Events sa isa naming event sa The Grounds, San Jose del Monte. So, come with us! Question I've never asked. The CEO and founder of Elegant Events, Miss Lorraine. Miss Lorraine, maraming nagtatanong na couples, in a relationship ka ba ngayon? Kasi inspired ka talaga. Inspired ka, ma'am. Kala ko ng couple yun. Yes. Inspired ka talaga, ma'am, mag-handle ng wedding. Next question, please. Anong mapapayo mo sa mga nagpa-plan pa lang mag-wedding? Nagpa-plan ng wedding. Siyempre, book Elegant Events, book Kairos, para wala kayong stress. Second question na madalas tanungin ng couple. Gaano kahalaga ang pag-hire ng coordinator and worth it ba to? Ayun, maganda tanong yan. Madalas yan, topic sa social media. Bakit nga kailangan ng coordinator? Yung iba, ang sinasabi nila, gastos lang yung coordinator, mag-a-assist lang naman, bakit ang mahal ng bayad, yung mga ganon stuff, no? Pero very important na magkaroon ng coordinator sa isang kasal. Okay? Siyempre, as a first time bride and groom, hindi ganun ka-familiar sa wedding preparation, kung ano yung mga dapat unahin, ano yung mga documents na need i-prepare, ano yung mga essentials talaga sa isang kasal, ano yung necessary at saka yung unnecessary sa isang wedding, plus yung timeline, no, kung kailan ba kailangan dapat magbigay ng invitation. So yung mga ganun, kung hindi align kasi lahat, parang yung wedding preparation mo, rumble yan. Ayan, kaya very important na magkaroon kayo o mag-hire kayo ng isang well-experienced na event coordinator para siya lahat ang mag-guide sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Ayun. Next question, ma'am. Is it practical na kumuha ka ng all-in wedding package or mag-DIY na lang? Okay, maganda din question yan. Yung practical, I guess all-in. Yung iba natatakot kasi mag-all-in, you know why? Kasi dahil may mga suppliers kasi na napopost sa social media like yun sa scam. So, syempre, ang advice ng mga parents or mga relatives, sa mga tita, no, ba't ka mag-all-in? Kasi pag hindi sumipot yung isang supplier mo, lahat yan hindi sisipot kasi all-in. So, yun yung nagiging hesitant ng mga ibang couple natin kung bakit ayaw nila mag-all-in. Pero in all fairness talaga, ang pinaka-practical is yung naka-all-in ka. So, pag all-in kasi, isa lang ang kausap mo, yun yung advantage doon. Isa lang kausap mo, tapos mas discounted pa yung mga rates compare sa mga regular rates or kung mag-DIY ka. Pag nag-DIY ka kasi, may hindi mo, pag nag-all-in ka, may iwasan mo yung mga unexpected na expenses or yung mga hidden charges na tinatawag. So, kapag all-in, nafi-filter na sa'yo, i-present sa'yo yung pinaka-grand quotation, and then that's it. Doon lang yung working budget mo. Itong next question na to, maraming nagtatanong na couple. Gaano ba dapat katagal ang wedding preparation? 2 weeks ba or year? O 1 day. Hindi, ang pinaka-advisable talaga sa wedding practice, 1 year above yung preparation. Kasi para yung sa time, may timeline yan kung kailan yung sa engagement nyo, kailan yung announcing of your wedding sa family, tapos yung sa permits, license, wala, sa mga documents na, legal documents na need. Ayan, so lahat yun naka-timeline. Ang pinaka-suggest na talaga 1 year. Yun yung the best. Though may mga na-encounter tayo na mga rush wedding kung tawagin, no? Pero since kasi yung sa
at sa Kairos Events PH, meron na tayong binuong sistema or flow dun sa wedding preparation. So nagiging align lahat even if rush wedding kayo. Pero hindi ko sinabi mag-rush wedding kayo. Tumbling ang event planner, no? Ayun. Ito talaga yung tanong ng marami, ma'am. As a wedding planner, sobrang busy mo araw-araw. How's your personal life? Eto, okay naman. Kamusta naman, ma'am? Teka lang, mag-overtake ako. Parang iniiwasan mo yung question namin. Marami kasing nagtatanong, paano na si Miss Lorraine? Paano na siya natutulog? Kasi umaalis sa event, ang aga-aga umaalis ng coordinators, yung mga trabaho. Paano yun, ma'am? How's your personal life? Okay naman. Actually, yung buhay ko talaga umikot na sa trabaho, bahay-trabaho. Pero as long as, ako kasi naniniwala ko, as long as masaya ka sa ginagawa mo, never kang makakaramdam ng pagod. So, siguro kaya yung iba nagtatanong, do you still have enough time pa or ibang time para sa sarili mo? Pero sa akin kasi okay ako sa ginagawa ko. I mean, masaya ako sa ginagawa ko, kaya hindi ko dapat kailangan maghanap pa ng iba na gagawin as a personal life. Yun. Sobrang busy mo sa event, nagkakaroon ka pa ba ng me time sa sarili mo? Bakit Parang iba yun. Nagkakaroon ka pa ba ng me time? I mean, umaalis ka ba, lumalabas ka ba? Siyempre, lumalabas ako with friends, with family. Ayan, yun naman yung source of happiness ko eh. Yung magkaroon ng time or bonding sa family and friends. Yun lang. Ay, nasagot na. At ayan. Yan. Ayan. Planning yung pinag-uusapan. Bakit? Personal na buhay ko na naman yung... Di ba marami kasi pong nagtatanong about your personal life? Kasi sobrang busy Okay, mo. cut. Change topic. Cut. Ayan, natapos na naman ng isang araw ng event. So, pagoda na ang person. Napunta kami ngayon sa parking at uuwi na. Thank you so much, guys. for watching. Thank you so much for watching.